Samantala, kinasuhan na ng NBI ang ilang tauhan ng ahensya na manoy may pananagutan sa pagtakas ni dating Police Officer Cesar Mancao. Kabilang dito ang 2 jail guards at 3 iba na nirelieve naman sa kanilang pwesto. May report si Noel Perfecto. Kasong paglabag sa Artikulo 224 ng Revised Penal Code o Infidelity in the Custody of Prisoner ang isinampa ni NBI Chief Donatos Rojas Jr. laban sa 2 security personnel ng Bureau. Matapos na matakasan sila ng isa sa mga suspects sa Dacer Corbito double murder case na si dating Coronel Cesar Mancao III. Sa isang press conference sa kanyang tanggapan, ipinagdiinan ni Chief Rojas na masusing pag-aaralan ng mga investigador ng Bureau ang iba pang dahilan o anggulo kung paano nakatakas si Mancao nang hindi man lang napansin ng mga gwardya nito. Pati na rin ang ilang pa mga tauhan ng Security Management Division ng NBI noong madaling Mayo 1, 2013. Kasama rin na nirelieve ni Director Rojas ang hepe ng SMD, ang kanyang executive officer at ang isa pang tauhan ng Security Management Division ng Bureau. Agad din niyang inatasan si Deputy Director for Security Services Edmond Arugay na maging officer in charge in concurrent capacity habang iniimbestigahan ng mga responsable sa pagtakas ni Mancao III. Na-inquest sila kanina and that the prosecutor already admitted the complaint that we filed against our 2 guards. In fact, the 2 guards who were responsible or who were at the time the ones guarding Cesar Mancao is already detained in our detention facility here in the NBI. Bagamat pinabulaanan ng 2 ang binibintang sa kanila, nakitaan naman ng mga ito ng sapat na ebidensya para maharap sa kasong kriminal sina Pablo Lani Remalante, project worker ng NBI, security guard number 1 na si Ibrahim Musa E. Claver. Kasama sa mga saksi ang jail guards na sina Roberto Santo Tomas at Ben Altarejos na nakitang ini-eskortahan pa si Mancao papunta sa kanyang special selda ni Ibrahim. Ayon kay Director Rojas, nauna rito ang pagbawal na ibalik si Mancao sa kanyang selda dahil na rin sa paglipat ng suspect sa Manila City Jail. The fact that naging negligent yung mga guards in doing their work and allowed a detention prisoner to escape, that by itself is already a criminal offense under the law. I relieved the head of our jail facility, including the executive officer, that is SMD, Security Management Division. I relieved the chief of that division, the executive officer, the supervisor of the 2 guards, and the 2 guards. They were all relieved immediately yesterday. Nang tanungin kung mayroon tumulong kay Mancao para makatakas pagkakakulong, sinabi ni Director Rojas na lahat ng mga anggulo ay kanilang inaalam upang matukoy ang mga naglalabasang balita hinggil dito. Ang mahalaga sa ngayon, aniya, ay patuloy ang paghahanap ng pinagsanib na pwersa ng Bureau, PNP at Immigrations sa posibleng pag-recapture sa dating star witness na si Cesar Mancao III sa Luzon, Visayas at Mindanao. We have not zeroed in on any persons, much less invite former PAOK members. As said, we see no need for that in the meantime, unless perhaps by some evidence there is need to invite some people. But right now we are zeroing in on the lapses in the security implementation of our people. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.